So mga kaibigan, continue tayo sa pagbabasa ng Biblia mga kaibigan. Ang babasahin natin ngayon ay ang Genesis Kabanata 2, versikulo 21 hanggang sa ika-25 mga kaibigan. Ang pamagat nito ay nilalang ang babae mula sa lalaki. So ayan mga kaibigan, ang sabi ng Diyos dito, kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at dinala siya sa lalaki. At sinabi ng lalaki sa wakas, ito ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad, ngunit sila ay hindi nahihiya. So yun ang dahilan mga kaibigan, na iiwan daw ng lalaki ang kanyang magulang at siya ay pumipisan sa babae bilang kanyang asawa. So ang ibig sabihin mga kaibigan, kailangang iwan ng lalaki ang kanyang mga magulang upang makipag-isa sa kanyang asawa. Kaso lang mga kaibigan, sa paglipas ng panahon, nagiging nabago ang sitwasyon. Sapagkat iniiwan na ng lalaki ang babae at bumabalik sa kanyang magulang, o kaya nanatili sa kanyang magulang at ang babae ay parang pinaglalaruan lang. Parang ganun ang sistema mga kaibigan. Kasi nga, alam nyo na, hindi na siguro kailangang sabihin dahil mismo sa sarili nyo ay alam nyo na kung ano ang ibig kong sabihin sa panahon ngayon. Maraming babae ang nasasaktan dahil niligawan lang sila ng lalaki. Pagkatapos ay iniwan lang ng walang bakas, walang dahilan. Hindi nila alam kung saan napunta. Lalo na pag may nangyari na sa kanila tapos si lalaki ay hindi pa handa magkaroon ng responsibilidad. So hindi na nasunod ang banal na kasulatan mga kaibigan, pero yun ang katotohanan na kailangan iwan ng lalaki ang kanyang mga magulang at siya makipag-isa sa kanyang asawa. Yan ay kadalasan nangyayari sa mga matitinong lalaki. Pero sa mga hindi naman, at wag lang natin ikagalit kung tayo ay hindi matino. Di ba, mga kaibigan? So, ang aral dapat ay kailangan nating sundin kung ano yung nararapat. Pero kung sakali man, idaan lang natin sa magandang proseso. So, yun lang mga kaibigan, hanggang dito lang muna tayo at ako'y magbabahagi na naman ng ibang teksto kinabukasan. So, bye-bye mga kaibigan. Ingat kayo palagi. God bless.